Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Kakaibang kwento ang aming ihahandog sa inyo ngayon na may pamagat na ang mga lalaki sa buhay ni Sabrina. Si Sabrina ay mas kilala sa palayaw na Sab or Sabi. Napakagandang babae, sexy, ubod ng kinis at puti. Ngunit kilala rin ito sa pagiging lalakira dahil hindi mapapapermis sa isang lalaki at sa edad na 34 ay hindi pa din alam kung saan patutungo ang direksyon ng buhay nito. Kaya naman, hay buhay! Wala na ba talagang katapusang problema? Wala na ba talagang katapusang stress? Wala na bang ikakaayos pa ang sitwasyon ko? Oh, kalma! Back lang to, required ba talagang sumigaw malapit sa tinga ko? Maarting banat ni Finn, ang baklang matalik na kaibigan ni Sabrina. Ay nako, pwede ba? Huwag kang ang OA Bax. Hoy Day, alam mo ba kung bakit ganito ang buhay mo? Kasi hindi ka talaga natututo. Ilang lalaki na ba ang dumaan sa'yo? At ilang heartbreak na ba ang dinaanan mo? Ilang anak na ba ang iniluwal mo? Ilang tatay na ba ng mga anak mo ang iniwan mo? Dahil hindi ka makontento, lagi na lang may kulang, lagi na lang may mali, laging may issue. Hala, sige! Pag-real talk ni Finn. Pwede ba itikom mo na nga lamang yung bibig mo kung wala ka namang magandang sasabihin sa akin? Pagrereklamo ni Sabrina. Hoy Day, lahat na nga ng magagandang pwedeng sabihin sa mundo ay nasabi ko na sa'yo. Naubusan na nga ako ng magagandang advice na pwedeng sabihin, kaya ayan, tanggapin mo yung mga naririnig mo mula sa mga bibig ko. Kasi Day, ang mga sinasabi ko ay pawang katotohanan lamang. Banat muli ng kaibigan nito na ginagaya pa ang tono ni Annabel Rama. Ay nako, nagpunta nga ako ng Maynila para makaalis sa buhay kalbaryo, para makaiwas sa responsibilidad sa sariling anak at makaahon sa kahirapan. Pero ito ako ngayon. Pagsi-self-pity ni Sabrina. Nagsimula ang kanyang kalbaryo noong nabuntis ito sa edad na 18 taong gulang pa lamang. Hindi matanggap ng kanyang mga magulang ang pagbubuntis ng kanilang anak na dalaga na inaasahan nilang aahon sa pamilya sa kahirapan. Kung kaya't hindi masukat ang galit nila hindi lamang kay Sabrina, kung hindi pati na rin kay Andres, ang nobyo ni Sab na siya ring tatay ng batang pinagbubuntis ng dalaga. Si Andres ay kaedad lamang ni Sabrina at kapitbahay din nila. Wala ka talagang utak, Sabrina? Imbis na mag-aral ka ng mabuti bilang pasasalamat sa mga pagpapaaral sa'yo, ay inuna mo pa yung kakatihan mo sa katawan mo? Wala kang kahihiyan. Ano na lamang ang sasabihin niya ng tiyahin mo sa Amerika na nagpapaaral sa'yo? Kasalanan namin ang tatay mo na hindi ka napalaki ng marunong tumanaw ng utang na loob. Ni hindi mo nga naisip ang sitwasyon natin. Sab, halos wala na nga tayong makain sa araw-araw, kumayod kami ng tatay niyo. Nagtatrabaho kami ng buong umaga at ginagawa ng umaga ng gabi ng tatay mo para lamang magkapera pang bili ng bigas. Tapos ano, naglalandi lamang pala kayo? Sabrina, second year college ka na. Sayang na sayang lang talaga ang pera ng tiyahin mo para pag-aralin ka. Ito lang pala ang igaganti mo sa amin? At ano ang ipapakain mo dyan sa magiging anak mo? Hindi mo man lang ba nagawang ipasok dyan sa kukote mong magtapos ka muna ng pag-aaral? Sigaw ng galit at nasasaktang ina ni Sabrina. At noong malaman ng mga magulang ni Andres na nabuntis ng anak nila si Sab, ay agad naman nilang pinagtanggol ang anak sa mga kapitbahay nito. Ay nako, kilala nyo naman yang si Sabrina, mahilig magnobyo. Malay ba natin kung sino ang totoong tatay ng dinadala niyan, idadamay pa ang anak ko? Saad ng nanay ni Andres sa mga katsismisan nito. Nasasaktan si Sabrina sa mga naririnig hindi lamang mula sa mga tao sa kanilang barangay, kung hindi pati na rin sa mismong mga magulang nito. Nais ng nanay ng dalaga na ipalaglag ang pinagbubuntis niya, ngunit ayaw ni Sabrina.
Abay, parang alam mo kung ano ang gagawin Kung hindi mo ipalalaglag yan, lumayas ka sa bahay ko. Saad ni Aling Cora. Ma, ayoko po. Patawarin niyo na po ako, Mama. Humahagulgol na pagmamakaawa ni Sab. Lubha namang dinudurog ang puso ng ama nito habang nakikinig sa kanyang mag-ina. Cora, buntis yung anak mo. Nanay ka niyan. Ikaw dapat ang unang taong malalapitan yan, hindi yung ikaw pa ang unang tatakwil. Mahinahong saad ni Mang Lito sa kanyang asawa. Idi sana hindi nagpabuntis. Paano matututo yan kung hindi papapalayasin? Hindi tama ang paraan mo, Cora. O di ikaw ang dumisiplina dyan kung alam mo ang tamang paraan? Sinabi man ni Aling Cora na lumaya si Sabrina, ngunit sa puso at damdamin nito ay hindi ito ang gusto niyang mangyari. Ayaw din niyang umalis si Sabrina. Nasabi niya lamang iyon dahil sa sobrang galit. Andres, pinapalayas ako ni Mama sa bahay. Pwede ba sa inyo na muna ako titira? Tanong ni Sab sa kanyang nobyo. Galit din sa akin si Mama Tanging tugon ni Andres. Tuluyan na ngang lumaki ang tiyan ni Sabrina. Sa hiya ay naisipan niyang tumigil na lamang sa pag-aaral. At kalaunan ay natutunan na ring tanggapin ng nanay ng dalaga ang sitwasyon. Pagkatapos manganak ni Sab ay naisipan niyang makipagsapalaran sa Maynila. Si Andres naman, sa edad na 19, ay puro tropa at gala lamang ang inaatupag. Bilang isang binata at masyado pa siyang irresponsible para maging tatay, kung kaya't hindi rin siya maaasahan at halos wala ring pakialam. Pumayag naman si Aling Cora na alagaan ang bata basta padalhan sila ni Sabrina buwan-buwan para pangbili ng pangangailangan ni John. Napagkasunduan rin ng mag-ina na sasahuran ni Sabrina ang nanay nito sa pag-aalaga para sa kanyang anak. At pagkalipas ng 2 taon ng pagtatrabaho sa mall bilang sales lady ay nagkaroon ng bagong nobyo si Sabrina. Ito ay si Carl. Ikalawang araw pa lamang na pagkakakilala ng dalawa ay lumipat na kaagad sa boarding house ng lalaki si Sab para makatipid sa upa. Sobrang minahal at trinatong parang prinsesa ng binata si Sabrina kahit alam nito na may anak na si Sab sa pagkadalaga. Pinagluluto, pinaglalaba, hindi niya rin pinaghuhugas ng plato at pinaglilinis ng bahay ang nobya. Nahulog ang loob ng dalaga sa binata sapagkat ito ay ubod ng bait at sipag. Nagtatrabaho si Carl bilang security guard sa mall kung saan nagtatrabaho din si Sab. Pagkatapos ng 1 taong pagsasama ay nabuntis si Sabrina. Carl, buntis ako. Malungkot na sabi ni Sab. Samantalang si Carl ay hindi mapaliwanag ang nararamdaman sa tuwa. Yes, magiging tatay na ako! Yahoo! Proud na sigaw ni Carl. Pagkalipas ng 3 taon ay nasundan ang kanilang panganay. Carl, pwede ba akong tumigil sa pagtatrabaho sa 5 buwan ko dito sa pangalawa nating anak? Iwan ko ba? Napapansin kong mabilis mapagod at manghina ang katawan ko simula nung maisilang ko ang panganay natin. Ayoko naman sagarin ang sarili ko sa pagtatrabaho at baka mapasama din kay baby. Paglalambing ni Sab sa kanyang kasintahan. Oo naman, mahal. Walang pag-aalinlangang sagot ni Carl. Mag-bed rest ka na lang dapat hanggang sa makapanganak ka. Masayang dagdag nito habang minamasahi ang mga binti ni Sab dahil panay ang reklamo na masakit ang mga paa sa kakatayo ng 8 oras sa trabaho. Nasanay si Sab na pinagsisilbihan ni Carl. Nag-resign na rin siya sa trabaho dahil maglilimang buwan na siyang buntis sa susunod na araw. Isang gabi ay umuwing sobrang pagod si Carl kung kaya't nakatulog kaagad ito. Hoy Carl, hindi ka ba nakapagluto ng hapunan? Hoy, gumising ka dyan! Galit na sigaw ng buntis na si Sab. Naalimpungatan naman si Carl sa sigaw na iyon ng nobya. Mahal, okay lang ba sa'yo na ikaw muna ang magluto ngayong gabi?
Kahit ngayong gabi lang, sobrang pagod na pagod talaga ako, mahal. Pakiusap ni Carl. Carl, buntis ako? Ako pa ba talaga ang magluluto? Inisip ni Carl na dala lamang ng pagbubuntis ang pagiging mainitin ng ulo ni Sab. Kung kaya't kahit pagod na pagod ay bumangon ito sa pagkakahiga at nagluto. Simula nung natigil si Sabrina sa pagtatrabaho ay nag-o-overtime na rin si Carl para madagdagan ang kanyang sinasahod. Kung dati ay nakakauwi si Carl ng alas 5, ngayon ay hating gabi na ang uwi nito. Mahal, simula ngayon ay uumagahin ako ng uwi ha. Huwag nyo na akong antayin. Kailangan kong magdobli kayod. Lalo pa 3 buwan na lamang ay manganganak ka na ng pangalawang anak natin. Palaki ng palaki ang ating pamilya, pero sabi nga nila, the more, the merrier. Masayang tura ni Carl. Sandali nga muna, sinasabi mo ba na wala akong silbi at dapat magtrabaho rin ako? Iritang tanong ni Sabrina. Mahal, hindi ko sinasabi yan. Paanong walang silbi, idinadala mo nga yung pangalawang anak natin at inaalagaan mo si panganay sa buong maghapon. Salamat, mahal. Nakangiting sagot ni Carl. Noong gabi ring iyon, habang tulog si Carl ay nakatanggap ng tawag si Sab mula sa kanyang ina. Hoy Sabrina, ano ang plano mo sa buhay? Ang tagal mo nang hindi nakapagpadala ng pera, naisip mo pa ba ang anak mo dito? Galit na sabi ni Aling Cora. Nay, wala po kasi akong trabaho ilang buwan na. Hindi ko nga po alam kung saan ako kukuha ng pera pangbayad ng upa at pagkain sa araw-araw. Babae ka? Umuwi ka dito at kunin mo itong anak mo. Natapos na lamang ang kanilang tawag na hindi pa rin umaamin si Sab na siya ay nakadalawang anak na, walang trabaho at kasama na ng kanyang ka-live-in partner. Araw-araw ang pagtawag ng kanyang ina dahil sobrang hirap din ang buhay nito sa probinsya. Hindi na alam ni Aling Cora kung ano ang gagawin sa kawawang apong si John. Isang araw ay tuwang-tuwa si Aling Cora sapagkat tumawag si Sab. Ano anak, magpapadala ka na ba? Excited na bungad na tanong ng ina. Pwede mo bang ibigay si John sa mga magulang ni Andres? Diretsong sabi ni Sab. Pinagmumura-mura ni Aling Cora ang anak dahil sa sinabi nito. Wala ka nangang pakinabang at kwentang anak, wala ka pang kwentang ina? Sigaw ni Aling Cora na halos ma-high blood sa galit. Labag man sa kalooban ni Aling Cora na ibigay si John ay wala siyang magagawa sapagkat hindi din nila kayang buhayin ang bata. Mabuti na lamang ay inako ni Andres ang anak nito at pinakuusapan ang magulang na kupkupin at alagaan ang nangungulilang bata. Di nagtagal ay napamahal na nga sa mga magulang ni Andres ang apo nito. Inalagaan at pinalaki nila ng maayos ang bata. Kabuwanan na ni Sab at hirap na hirap si Carl sa kanilang sitwasyon. Naaasa sa kanya ang lahat. Literal na naasa sa kanya ang lahat. Simula nang mag-resign sa trabaho si Sabrina ay wala na itong ginawa kundi humilata at mag-Facebook. Iniasa sa kapitbahay ang pagbabantay sa panganay. Kahit kaunting pagwawalis at linis ng misa pagkatapos kumain ay hindi nito magawa. Nag-aalala si Carl sa panganay nito. Mahal, karga ko na lahat. Kulang na lang pati yung pagsubo at pagnguya mo ng kanin, ako pa ang gagawa para sa'yo. Kulang na lang pati yung panty mo, ako pa rin ang magsusuot sa'yo. Idi sana hindi mo ako binuntis-buntis ulit. Galit na sagot ni Sab. Isinusumpa ko talaga. Pag nailabas ko na itong anak mo, iiwanan kita. Iiwanan mo ko? Sa anong dahilan naman, Sabrina? Galit na tanong ni Carl. Galing ako sa kayod to kang pamilya, pati ba naman ang magiging tatay ng mga anak ko, ikayod to ka pa din? Dapat nga magpasalamat ka na dinala ko ng 9 na buwan yung mga anak mo. Sigaw ni Sabrina. Dahil nga mabait si Carl, ay hinayaan na lamang niya ang pagdadakdak ng kanyang ka-live-in. Dumating na nga ang panahon na isinumpa ni Sabrina. O ayan, tuka mo nang palakihin ang mga yan, gampanan mo ang responsibilidad mo bilang tatay.
Wika ni Sab, sabay labas ng bahay bit-bit ang mga gamit nito. Please Sabrina, huwag kang umalis, huwag mo kaming iwan ng mga anak mo. Kailangan kita, kailangan ka namin at ni baby. Pagmamakaawa ni Carl. Ayaw mo noon, wala nang pabigat sa'yo. Pagmamalaking wika ni Sabrina. Magtutulungan tayo, mahal. Kaya natin ito, malalampasan natin to. Basta magkasama lang tayo. Pagmamakaawa ni Carl, ngunit buo na ang desisyon ni Sabrina na umalis. Walang choice si Carl kundi ang iuwi sa mga magulang nito ang sanggol at si Junior. Galit na galit ang pamilya ni Carl kay Sab at isinumpa nila ito. Mahal na mahal ni Carl si Sabrina, masakit man ang ginawa ng dalagang ina sa kanya, subalit hindi niya magawang magalit dito. Malakas ang loob ni Sab na iwan si Carl at ang mga anak nito dahil kay Dino. Nang buntis siya sa kanyang bunso kay Carl ay nakausap niyang muli ang kanyang high school ex-boyfriend na si Dino na nagtatrabaho bilang seaman. Hindi niya inamin na siya ay buntis at may ka-live-in noong panahong iyon. Uy, kamusta ka na Sab? Ang ganda mo pa rin sa Facebook pictures mo ah. Paano pa kaya sa personal? Pagpuri ni Dino. Sus, bolero. Ito, okay naman. Dito ako ngayon sa Maynila. Kaka-resign ko lang sa trabaho kaya naghahanap ako ng matitirhan habang nag-a-apply ng bagong trabaho. Pagsisinungaling ni Sabrina. Nako, bakit ka naman nag-resign kaagad na wala ka pa palang malilipatan? Dapat, saka ka na nag-resign kung may sigurado ka ng amo. Advice ni Dino. Hindi na ako nakapaghintay kasi hindi ko na masikmura ang pagtrato sa akin ng may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuan ko. Napakamanyakis. Kako, mas mabuti nang maging pulubi dito sa Maynila kaysa naman bastusin ng mga matatandang iyon araw-araw. Pagsisinungaling ni Sabrina. Saan ka naman titira niyan? Nag-aalalang tanong ni Dino. Sabi ng katrabaho ko sa restaurant, 4 na buwan nang wala ang kanyang asawa, kaya pwede ako doon sa kanila. Kaya pagkatapos ng 4 na buwan, kailangan ko ulit lumipat kung saan. Dagdag pa ni Sabrina sa kanyang kasinungalingan. 4 na buwan ang sinabi niya noon sapagkat 4 na buwan na lamang ay ipapanganak niya na ang bunso nila ni Carl. Ganun ba? Doon ka na lang sa bahay sa Bulacan, gamitin mo yung kwarto ko. Walang kasama si mama doon. Yung kapatid kong si Divine, ilagi namang wala yun kasi nag-aaral. Maayos kausap si mama, maraming trabaho rin pwede mong mapasukan doon. Sa ganda mong iyan, nako, libre ka doon. Magbigay ka na lamang kay mama ng pangkuryente at tubig. Ikaw naman ang bahala sa pagkain mo. Excited na pag-offer ni Dino. Wow, Dino, sure ka ba? Napakalaking bagay naman yan, pero paano pag bumalik ka na? Banat ni Sab. 1 taon ang kontrata ko dito, mahaba-haba din yun. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari, tsaka makapag-isip-isip ka pa kung ano ang susunod mong plano. Sagot ni Dino. Ang totoo niyan, si Dino ay pamilyadong tao, pero hindi niya rin ito sinabi kay Sab. Noong araw na nag-alsabalutan si Sab at iniwan ang kanyang mag-ama, siya rin ang araw na nagtungo siya sa bahay nila Dino. Dahil wala ngang alam si Dino at ang kanyang pamilya patungkol sa nakaraan ni Sab, ay masayang wini-welcome ng nanay ni Dino ang dalagang ina sa kanilang tahanan. Sa ganda at sexing pangangatawan ni Sabrina, hindi mo naman talaga akalaing may 3 anak na ito. Feeling ni Sab ay nakajackpot na siya kay Dino. Maayos din naman ang pakikitungo ng mama at kapatid ni Dino sa kanya. Ipinakilala ni Dino bilang high school classmate si Sab na naghahanap ng temporaring matutuluyan. Kung kaya't ang turing nila kay Sabrina ay tanging renter lamang at walang halong Malaysia. Pero hindi iyon alam ng dalagang ina. 3 buwan pa lamang si Sabrinang naninirahan sa bahay nito nang mapansin niyang may 2 batang lalaking bumisita kay Mami Percy. Tawag ni Sab sa nanay ni Dino. Mami Percy, sino po yung mga batang bisita ninyo kanina? Usisa ni Sab. Mga apo ko yun. Naguluhan si Sabrina sa sagot na iyon ng ina ni Dino.
Imposible naman na kay Divine yun. Masyado pa siyang bata para magkadalawang anak na. Sa loob-loob nito, apo ko yun kay Dino. Dagdag ni Mami Mercy. Nagulantang si Sabrina sa narinig, ngunit hindi siya nagpahalatang hindi niya alam. Pagkatapos ng hapunan ay kinumpirma niya kay Dino ang impormasyong nalaman. Dino, may anak ka? Diretsong tanong sa chat. Nakita mo ba dyan ang dalawa kong bugoy? Tugon ni Dino na may kasama pang smiley emoji. Hindi man lamang idininay? Sa loob-loob ni Sabrina. Oo, nakita ko sila kanina. Wala kang nabanggit na may anak ka na pala. Hindi ka kasi nagtanong eh. Antipatikong reply nito. Ang iniisip ni Sab na jackpot ay napalitan ng malas. Pero hindi ko nakita ang mama nila. Curious na tanong ni Sab. Nasa Hong Kong nagtatrabaho ang asawa ko at kapatid niya ang nag-aalaga sa mga anak namin. Pinabibisita lamang namin kay mama ang mga bata once a month. Malayo-layo din kasi ang bibiyahiin nila galing pang Quezon City. Dino, may tanong lang ako sa'yo. Sige lang, tanong ka lang. Pag-i-encourage ni Dino. Bakit ka nga pala nag-offer sa akin na mag-stay sa bahay niyo? Kasi sabi mo, wala kang matitirahan, si Mama at Divine lang naman ang nasa bahay. Bakante din naman ang kwarto ko, at least nakakatulong ako sa'yo. Anong reaksyon ni Mami Percy at Divine? Masaya silang nakatulong sa'yo at may makasama sa bahay. Tugon ni Dino. Para kay Sabrina, hindi lang para tulungan siya ang motibo ni Dino. Pero para naman kay Dino, ang gusto lang talaga niya ay makatulong kay Sabi. Alam ni Sab na hindi hiwalay si Dino sa nanay ng mga anak nito, pero tinuloy niya pa rin ang pakikipag-usap sa high school ex-boyfriend nito. Halos araw-araw ang pagchat-chat ni Sabrina at nagsisend din ang dalagang ina ng mga sexy pictures niya kay Dino. Oy, wrong send? Reply ni Dino sa pictures na natanggap niya mula kay Sab. Hindi, para talaga sa'yo yan. Tugon ni Sab na may kasama pang smiley and heart emoji. Gusto ko lang malaman ang opinion mo kung okay ba? Hear it ni Sab. Hindi mo naman kailangan hingin ang opinion ko para sa akin. Walang kakupas-kupas ang kaseksihan at kagandahan mo. Smiley emoji na kasama sa reply ni Dino. Kinilig naman si Sabrina sa message na iyon ng kanyang ex. Naging habit na ni Sabrina ang pagsisend ng mga pictures sa ex nito. Si Dino naman na malayo sa asawa ay hindi naiwasan ang temptasyon. Bumigay na nga ito ng tuluyan. Hindi na naman siya sigurado kung pagmamahal ba o pagnanasa lamang ang nararamdaman para kay Sabrina. Alam ni Dino na hindi tama ang kanyang ginagawa. Sinubukan niyang iwasan si Sab, ngunit malakas ang tawag ng laman. Pagkatapos ng 1 taong kontrata sa barko, ay dumiretso si Dino sa Bulacan para makita si Sab. Noong araw ng kanilang pagkikita at pagsasama ay may nangyari na kaagad sa kanilang dalawa. Nagtaka naman si Mami Percy kung bakit hindi pumunta si Dino sa Quezon City para dalawin ang kanyang mga anak. Dino, hindi mo ba namimiss ang mga anak mo? Abay, halos 2 linggo ka na simula nung nakabalik ka dito ah. Wala ka bang planong puntahan sila doon o kaya papuntahin dito? Mainit na tanong ni Mami Percy. Sinisi lamang ni Dino ang sitwasyon sa nanay ng kanyang mga anak. Isang araw, habang magkayakap na nakahiga sina Sabrina at Dino sa kama sa loob ng kwarto, ay napag-usapan ng dalawa ang estado ng kanilang relasyon. Sab, alam mo naman dati pa na may asawa at mga anak ako, hindi ba? Oo, malamig na tugon ng dalagang ina. Bakit ka nagsisend sa akin ng mga pictures noong nasa barko pa ako? At saka, okay lang ba sa'yo na may nangyari sa atin kahit pamilyado ko? Hindi naman kayo kasal, hindi ba? Nag-send ako ng pictures sa'yo dahil gusto kong isend yun sa'yo. Alam kong hindi lang naman pinatira mo ko dito para tulungan. Alam kong may feelings ka pa rin sa akin. Confident na nakangiting tugon ni Sabrina. Sab, tinulungan kita kasi gusto kitang tulungan. Seryosong tugon ni Dino.
Bumangon si Sab sa pagkakahiga. Yun na yun. Galit na sabi ni Sabrina. Sab, hindi ko alam kung ano ang ine-expect mo sa akin. Una pa lamang, alam mong may jowa at mga anak ako. Pagdidiin ni Dino. Akala ko, pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Dismayadong saad ni Sabrina. Pagkatapos ng nangyari sa atin itong nakaraang 2 linggo, hindi ka ba talaga nagkaka-feelings para sa akin? Paano kung mabuntis ako? Ano ako? Parausan mo? Porket alam kong may girlfriend at mga anak ka, magiging kampante ka na lamang, okay na lamang sa akin? Ano ba kasi talaga ang ine-expect mo sa akin, Sabrina? Dino, gusto kita, mahal kita, gusto kong gustuhin at mahalin mo din ako. Please Dino, ako ang piliin mo. Nakalimutan mo na ba ang nakaraan natin noong high school? Ang sweet-sweet kaya natin noon. In love ka pa nga sa akin noon eh. Mahal na mahal natin ang isa't isa. Desperadang pagmamakaawa ni Sabrina. Sabi, high school pa lamang tayo noon, ang dami nang nangyari. Sab, mahal ko ang girlfriend at mga anak ko. Kung mahal mo sila, bakit pumatol ka sa akin? Mas inuna mo pa ako kaysa puntahan yung mga anak mo. Aaminin kong mali ang ginawa ko. Sinasabi ko ito ngayon sa iyo para maitama ang pagkakamaling iyon. Talaga? Ano kaya ang sasabihin ng nanay ng mga anak mo kung mabasa niya ang mga conversation natin sa Facebook Messenger? Sab, ang lungkot-lungkot naman at napaka-miserable ng buhay mo para gawin mo yan. Sabi, tama na. Wala kang ibang sasaktan kung hindi ang sarili mo lang. Alam kong wala kang matitirahan kaya walang problema sa akin na dito ka muna pangsamantala. Hindi naman sa naniningil ako ng utang na loob pero sana naman sa atin na lang to. Huwag na natin idamay ang ibang mga tao please. Hindi mo ako maiintindihan dahil wala kang mga anak. Sabi, ayokong saktan ang mga anak ko. Ayokong lumaki silang iba ang kinikilalang ama. Nagmamakaawa ako sa atin na lamang to. Natauhan si Sab sa narinig mula kay Dino. Na-realize niya kung gaano ba kabuting ama si Dino sa kanyang mga anak, samantalang siya na babae ay sobrang pabaya at selfish. Iniwan ko ang napakabait na si Carl, ang 1 taong gulang kong panganay at ang 3 araw pa lamang na silang nasanggol para sa lalaking ginawa lamang akong parausan. Humagulgol si Sabrina sa pagsisisi at sama ng loob. Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Pakiramdam niya ay walang saysay ang kanyang buhay. Puro na lamang problema. Bakit ganito, Lord? Gusto ko lang naman ang lalaking magmamahal at tatanggap sa akin ng buong buo at aahon sa aking kahirapan. Saad nito, pero dahil siya ay si Sabrina, tuloy ang buhay. Makalipas ang 3 taon ay kinamusta ni Sab si Carl at ang kanilang mga anak. Nalaman niya na isa na pala itong engineer at single dahil si Sabrina pa rin talaga ang mahal niya. Muling nagkamabutihan ng loob ang dalawa hanggang sa bumalik si Sab sa kanya kasama ang kanilang 2 anak. Pinag-aral ni Carl si Sab at pinatapos ng kolehiyo bilang teacher. Mahal, hindi ba second year college ka na noong tumigil ka? Tanong ni Carl. Oo mahal, bakit? Isa sa mga gusto kong gawin para sa iyo ay ang pag-aralin ka. Ituloy mo ang kurso mo mahal. Suhestyon ni Carl. Talaga mahal? Pag-aaralin mo ako? Napayakap ng mahigpit si Sab kay Carl sa sobrang tuwa. Noong nakagraduate si Sabrina ay wala naman itong planong magtrabaho bilang guro at gusto lamang magtrabaho sa office. Hindi suportado ni Carl ang desisyon na iyon ni Sabrina ngunit siya ay underdesaya. Sa huli ay ang gusto pa rin ni Sab ang nasusunod at nakapagtrabaho ito bilang office staff sa isang marine agency. 1 araw sa office. Sab, Topher, hoy, anong ginagawa mo dito? Masaya, nagulat na tanong nito. Nagpo-process lamang ako ng aking application, sasakay ako ulit. Ngiting tugon nito. Hoy, nice seeing you here ha. Nakangiting dagdag na wika ni Topher, sabay alis.
Si Topher ay isang schoolmate ni Sab sa college ng kanilang probinsya. Mayaman at kilala ang pamilya ng binata sa kanilang bayan. Maliban sa mayaman ang binata ay hindi maintindihan ni Sab ang kanyang sarili kung bakit napakalakas ng hatak sa kanya ng binata. Si Sabrina ang klaseng babae na nakukuha ang sino mang lalaki na gustuhin ito. Kung kaya naman, idadagdag na natin sa listahan ni Sab si Topher. Mahal lagi ka ng ginagabi ng uwi ah. Mausisang tanong ni Carl. Daming applicants ngayon kaya overtime. Tugon nito. Yung dalawa mong anak, lagi ka nang hinahanap tuwing hapunan. Seryosong tura ni Carl. Hanggang sa... Sabrina, isang linggo ka nang hindi umuwi ng bahay ah. Hindi mo ba naiisip ang mga anak mo dito? Galit na tanong ni Carl sa text. Ngunit walang pasabi-sabi ay iniwan na naman ni Sab ang kanyang mag-ama. Dahil sumama na ito kay Topher pabalik sa bayan nito sa kanilang probinsya. Nakitira rin sa bahay nila Topher si Sab. At dahil nga isang bayan lamang ang pagitan sa kanila ni Sab at Topher, kung kaya't naisipan ng dalagang ina na bumisita din sa kanyang pamilya. At noong marating na nito ang kanilang bahay, ay naisipan nitong tawagan si Carl. Carl, umuwi ako dito sa aming probinsya. Wala man lamang paalam, Sab. Kailan ka babalik dito? Paano yung trabaho mo? Mula't mula ay sarili mo lang talaga ang iniisip mo. Napaka-irresponsible mo. Chat ni Carl kay Sab, subalit hindi na nag-reply pa ang dalagang ina. Namalagi si Sab sa bahay ni Topher at ayaw sa kanya ng pamilya ng binata. Si Topher naman ay likas na babairo. Madalas siyang nahuhuli ni Sab na may kalandian sa chat. Inaaway ni Sab lahat ang mga babae nito. Ngunit isang araw, parang binagsakan ng langit si Sab noong malaman niya na buntis siya kay Topher. Carl, umiiyak na sambit ng dalagang ina. Oh, bakit ka napatawag dis oras ng gabi, Sab? Curious na tanong nito. Carl, buntis ako. Napapikit si Carl sa kanyang narinig mula kay Sabrina sapagkat alam niya na hindi sa kanya ang bata. Carl, baka pwede akong magtago dyan sa'yo. Galit at ayaw sa akin ng mga magulang ni Topher. Ayaw ko rin naman na malaman ng pamilya ko na buntis ako. At dahil likas na mabait, kinupkup ni Carl si Sab at tinanggap ang lahat-lahat kahit durog na siya sa sakit. Ni isa ay walang narinig si Sab dito. Si Sab naman ay ayaw talagang bumitaw kay Topher at kahit nasa tahanan siya ni Carl kasama ng kanilang dalawang anak ay patuloy itong nakikipag-communicate kay Topher hanggang sa makapanganak ito. At noong nakababa sa barko si Topher ay nagpaalam si Sab kay Carl na umuwi ito sa kanilang probinsya para ipakilala sa kanyang mga magulang ang anak nila ni Topher. Sab, yung mga anak natin, hindi mo ba ipapakilala sa pamilya mo? Nasasaktang tanong ni Carl. Hindi nakasagot si Sabrina. Naisip ni Carl na kahit ano pa ang kanyang gagawin ay baliwala ito kay Sab. Kaya tinanggap niya na lamang na kahit kailan hindi talaga siya pipiliin ni Sab. Kaya tinanggap na lamang ni Carl na hindi talaga kayang suklian ni Sabrina ang kanyang pagmamahal sa ina ng kanyang dalawang anak. Nakauwi si Sab sa probinsya at piniling tumira sa bahay ng kanyang mga magulang. Sustentado naman ni Topher ang anak sa kanya na ngayon ay 4 na taong gulang na. Si John naman ay binata na rin. Halatang nangungulila sa ina, umaga't gabi nagpupunta ito sa bahay nila Sab, ngunit hindi niya pinapansin ang bata. Ang focus ni Sab ngayon ay ang makuha ang atensyon ni Topher sa mga babae nito. Pilit pinaglalaban ni Sabrina ang kanyang lugar kay Topher na halata namang walang planong gawin siyang asawa. Sabrina! Sigaw ng baklang childhood friend na si Finn. Hoy bakla! Kamusta ang ganda-ganda mo ngayon? Labis ang tuwa ni Sab sa pagdalaw ng matalik niyang kaibigang matagal na ring hindi nakikita. Oy, binata na pala si John.
Hoy, hindi mo ba papapasukin yung bata, Sabrina? Sabi ni Finn noong mapansin ang bata na nakatambay sa labas ng bahay. Ay nako, ang turo ng pamilya ni Andres sa kanya ay patay na ang nanay niya. Bakit ko pa siya papansinin kung patay naman na ang kanyang ina? Galit na tugon ni Sab. Hoy, ikaw talagang bakla ka, kakaiba ka talaga. Kahit anong pagbe-brainwash nila, inanay ka niyan. Dapat magpakananay ka. Siya nga pala maiba ko. Anong nakita mo kay Topher? Oo, matangkad siya at mayaman, pero sugarol at babaero naman. Idagdag mo pa yung kanyang maliit na. Hirit ni Finn upang magkatawanan ang magkaibigan. So, ano na ngayon ang plano mo? Tanong muli ni Finn. Mag-abroad ako, iwan ko itong si Rina dito kay nanay. Responsible naman nagpapadala si Topher buwan-buwan kaya okay lang kay nanay. Matanong nga kitang babaita ka. Patay na patay ka dyan kay Topher. Wala ka namang mapapala, puro stress at sama ng loob. Ipinagpalit mo talaga si Carl na matalinong lalaki sa kagaya ni Topher? Ikaw na ata ang pinakabubang babae sa balat ng lupa. Hoy, grabe ka sa akin ha. Biglang sambit ni Sabrina. Alam mo, kakarmahin ka niyan bakla. Prangkang saad ni Finn. Noong nasa Hong Kong na si Sabrina, ay narealize niya kung gaano kahirap ang buhay nang walang masasandalan sa oras ng kahirapan. Naalala nito si Carl. Doon niya napagtanto kung gaano niyang nasaktan ang mga taong totoong nagmamahal sa kanya. Kaya naisipan nitong i-message si Carl sa Facebook Messenger. Carl, sa buhay kong sobrang gulo, nagpapasalamat ako sa Diyos at dumating ka sa buhay ko. Saan kaya ako pupulutin kung hindi kita nakilala? Deserve mo lahat ng blessings na tanggap mo ngayon. Panalangin ko na sana'y habang buhay kang malusog at masaya. Abot langit ang aking pasasalamat sa iyo dahil pinagtapos mo ako ng aking pag-aaral. Sana makabawi ako sa iyo. Ikamusta mo na rin ako sa mga anak natin ha? Pakisabi sa kanila na mahal ko sila. Okay lang Sab, nais kong malaman mo na hindi ako galit sa mga nagawa mo sa akin. Hiling ko lang sa'yo, pahalagahan mo naman yung pagkatao mo. Magbago ka na rin para sa mga anak mo. Tandaan mo, lahat tayo ay tatanda. Sana, maisip mo na kailangan ka rin ng mga anak mo. Ikaw lang ang nag-iisang ina nila. Napapikit si Sabrina pagkatapos basahin ang reply ni Carl. Hindi ako uuwi hanggat hindi ako makaipon ng marami. Patatayuan ko rin ang negosyo sila mama. Gagawin ko ito para patunayan sa mga tao na kaya ko rin magbago at ayusin ang buhay ko. Ayoko namang antayin na karmahin pa ako at tuluyang mapasama. Mga anak, ipinapangako ko sa aking sarili na isang araw, ipagmamalaki rin ninyo itong babaeng kalapati ninyong ina. Lumuluhang pakikipag-usap ni Sabrina sa kanyang sarili. Mabilis na lumipas ang panahon. Walang inatupag si Sab kundi ang magsipag at pagkalipas ng 5 taon ay napansin iyon ng kanyang amo. Sab, total naman teacher ang iyong tinapos. Bakit hindi tayo magtayo ng nursery? Ako ang gagastos ng lahat at ikaw ang magtuturo. Hati tayo ng kita. Ayon sa kanyang employer, napalundag si Sabrina sa tuwa. Simula noon ay sinikap nito na wag tumingin sa mga kalalakihan. Kahit nga ang kapatid ng kanyang amo na nag-alok ng kasal sa kanya ay tinanggihan nito. Napatayuan niya na rin ng negosyo ang kanyang mga magulang at naayos na rin nila ang relasyon ng kanyang ina at nakabili na rin siya ng lupa at nakatabi ng bahay ng kanyang mga magulang. Hoy, bakla, bakit mo naman tinanggihan yung kasal na inoffer sa'yo? Ayaw mo ba talagang yumaman? Tanong ni Finn noong minsan silang nag-usap sa messenger. Ay nako bakla, naipangako ko sa aking sarili na balang araw, maipagmamalaki rin ako ng mga anak ko. Tugon ni Sab, dahil sa totoo lang ay unti-unti na nga siyang nagre-reach out sa kanyang mga anak na mga nagdadalaga at nagbibinata na. Pagkalipas ng 5 taon, aba, medyo malaki-laki na rin itong naipon ko. Pwede na akong magpatayo ng negosyo.
Sandali nga, matawagan nga si mama. O anak, napatawag ka. 10 taon na nga ang nakalipas. Panahon na para umuwi na ako. Gusto ko nang makasama lahat ng mga anak ko. Noong makarating si Sab sa Pinas, ay hindi muna ito dumiretso sa kanilang probinsya. Carl, alam mo, andito ako sa Maynila. Kita naman tayo. Please, isama mo ang misis mo. Ayon sa message ni Sab, pinasasama nito ang asawa ni Carl dahil ayaw niya na ng gulo. Hindi naman nag-atubiling pumunta si Carl sa lugar sa sinabi ni Sab. Salamat, Carl. Wika ni Sab sabay abot ng isang puting sobre. Ano to? Nagtatakang tanong ni Carl. Please, tanggapin mo yan. Pakiusap ni Sab. Curious naman na tiningnan ni Carl kung ano nga ang laman ng sobre. Nagulat ito sa kanyang nakita at biglang napatingin kay Sabrina. Pasasalamat ko yan sa pagpapaaral mo sa akin, pag-aalaga at pagmamahal mo sa ating mga anak. Napalaki mo sila ng maayos, Carl. Salamat rin, Bem, sa pagtanggap mo sa mga anak ko. Alam kong minahal mo sila na parang iyo. Lagi kasi binabanggit ng mga bata kung gaano mo sila kamahal. Nakangiting tura ni Sab sabay hawak sa kamay ni Bim, asawa ni Carl. Simula noon ay naging maayos na ang buhay ni Sabrina. Laging nasa kanya ang kanyang mga anak kay Andres at Topher dahil malapit lang naman ang mga ito sa kanya. Tuwing may okasyon at holidays naman ay nasa kanya ang kanyang mga anak kay Carl. Maayos na rin ang relasyon ni Sab sa mga tatay ng kanyang mga anak at masaya ang kanilang co-parenting. Lumago na rin ang kanyang negosyo kaya business management ang pinakuha niyang kurso kay John at Rina para makatuwang niya ito sa pagpapatakbo ng lumalaking negosyo. Don't mind if I say that I love you. Ang buhay minsan talaga ay hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Minsan dadaan ka sa mahirap na mga pagsubok na para bang sumusuong ka sa butas ng karayom. Minsan kailangan mo lang talaga pakinggan ang mga magagandang pangaral ng mga taong nakapaligid sa atin. Napakaswerte ni Sabrina dahil nagkaroon ng Carl na sobrang bait. Napabuti rin ang pag-abroad dahil natuto ito sa buhay. Sana po ay marami tayong nakuhang aral sa kwentong ito. Mga kaibigan, maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa Bunting Channel na ito. At doon po sa mga bagong dalaw sa channel na ito at sa aking mga masugid na tagapanood o tagapakinig na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo at pakiring na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. At please, huwag nyo rin pong kalimutan mag-like at share. At syempre, huwag po nating kalimutan na bawat buhay may kwento. At ito po ang kwento ng buhay ni Sabrina. Hanggang sa muli nating kwentuhan, paalam!